Ninakaw nila ang aking hininga. Habang nagdurugo ako sa malamig na sahig ng bahay na itinayo ko para sa amin, nagpapakalunod sila sa maruming sarap ng pagtataksil. Basura lang siya, isang laro para sa pusta. Ang malutong na halakhak ng lalaking pinagsilbihan ko ng 5 taon. Ipinagpalit ang aking pawis at sakripisyo sa murang halaga. Ngunit nagkakamali sila. Ang abong tinapakan nila ay muling magliliyab. Tapos na ang pagiging martir na asawa. Babangon ako bilang kanilang pinakamalupit na bangungot. Handa na ba silang masunog sa impyernong sila mismo ang gumawa? Ninakaw nila ang lahat. Habang nagdurugo ang puso ko sa sahig, nagtatawanan sila sa loob ng silid. Isang pusta lang pala ang lahat. Ang 5 taon ng aking buhay ay itinuring nilang basura. Ngunit ang bawat patak ng aking luha ay magiging lason sa kanilang dila. Akala nila ay tapos na ako. Ngunit dito pa lamang magsisimula ang kanilang pagbagsak. Handa na ba silang mawala ang lahat? Isang pusta lang naman ang lahat, Claudia. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya minahal kahit kailan. Nakakasawa na ang pagiging masyadong mabait ni Akira. Parang nakakasakal na ewan. Napatigil ang buong mundo sa labas ng pinto ng marangyang opisina ni Salvi. Sa mga kamay ni Akira, maingat niyang hawak ang isang lalagyan na naglalaman ng mainit-init pang kare-kare, ang paboritong putahe ng kanyang asawa na maaga niyang inihanda sa kabila ng pagod sa maghapong trabaho. Sa ilalim ng lalagyan, nakatago ang isang maliit na sobre na naglalaman ng larawan mula sa ultrasound, ang unang sulyap sa kanilang magiging anak na balak sana niyang ibida bilang sorpresa sa kanilang ika-5 anibersaryo. Ang bango ng niluto niyang mani at bagoong ay tila naging amoy ng nabubulok na basura sa gitna ng malulutong na halakhak ni na Salvi at Claudia na nagmumula sa loob ng silid. Ang bawat salitang namumutawi sa bibig ng lalaking pinagsilbihan niya ng tapat ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang plastik na lalagyan ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang pagkakahawak at bumagsak sa makapal na karpet. Nagkakalat ng malapot na sarsa na tila isang malaking mantsa ng dugo sa sahig. Ramdam ni Akira ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila may mga tinik na nakabara doon na pumipigil sa anumang tunog na nais kumawala. Ang kanyang mga binti ay naging tila jelly, nangihina at nanginginig, habang ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay isa-isang nadudurog. Ang paligid na dati ay puno ng kulay ay biglang naging abo sa kanyang paningin. Ang kanyang dibdib ay tila binabayo ng isang mabigat na martilyo. Dahan-dahan, ngunit walang awang dinudurog ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Walang luhang pumatak, tanging ang nakabibinging katahimikan ng isang pusong namamanhid sa sobrang sakit. Bumukas ang pinto at doon ay tumambad ang dalawa na magkayakap. Ang gulat sa mga mata ni Salvi ay mabilis na napalitan ng iritasyon, habang ang mapang-uyam na ngisi sa mga labi ni Claudia ay tila isang patalim na humihiwa sa hangin. Anong ginagawa mo rito, Akira? Bakit ka ba laging sumusulpot ng hindi imbitado? Ang malamig na tanong ni Salvi, na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghero at hindi ang asawang nagbigay sa kanya ng lahat ng lakas at yaman para marating ang kinalalagyan niya ngayon. Sa isang iglap, habang pilit na humahakbang paatras si Akira dahil sa sobrang panginginig, isang marahas na pagtulak mula kay Claudia ang nagpabalanse sa kanya. Ang dulo ng hagdanan sa labas ng opisina ay tila isang naghihintay na bangin ng kamatayan. Habang gumugulong siya pababa sa matitigas na baitang, ang tanging nagawa ni Akira ay yakapin ang kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob, na hindi pa man nakikita ang liwanag ay nakaranas na ng dilim. Ang bawat pagtama ng kanyang katawan sa semento ay tila huling pintig ng kanyang pagiging martir. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong wala namang ibang ginawa, kundi ang magmahal ng tapat sa maling tao?
Ang bawat patak ng swero sa boteng nakasabit sa gilid ng kanyang higaan ay tila mga segundong bumibilang sa kawalan ng kanyang pag-asa. Masakit ang katawan ni Akira, ngunit mas masakit ang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang puwang na kailanman ay hindi na mapupunan. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa loob ng pampublikong ward ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa bawat pagpikit ni Akira, naririnig pa rin niya ang malutong na halakhak ni Salvi, ang tunog ng pagbagsak ng lalagyan ng kare-kare, at ang huling sulyap sa ultrasound na ngayon ay isa na lamang alaala ng pangarap na naging abo. Wala si Salvi sa kanyang tabi. Wala ang lalaking nangakong magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa. Tanging ang dahan-dahang paggalaw ng kurtina sa bintana, ang tanging buhay na nakikita niya sa silid na yon. Bumukas ang pinto at ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na may takong ay yumanig sa sahig. Pumasok si Doña Conchita, ang kanyang biyenan. Suot ang kanyang mamahaling itim na belo at may hawak na rosaryong kristal. Tila galing siya sa isang misa, ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng banal na awa. Sa halip na yakap o kahit man lang isang mainit na salita, isang puting sobre ang marahas niyang inilapag sa ibabaw ng kumot ni Akira, sa tapat mismo ng kanyang tiyan na wala ng buhay. Huwag ka nang umiyak ng ganyan, Akira. Siguro ay ito talaga ang plano ng Diyos para sa iyo. Baka isinumpa ka, o baka naman ay pinarurusahan ka dahil sa isang kasalanang hindi namin alam. Ang malamig na sabi ng matanda, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na naglilipat ng mga butil ng rosaryo. Basahin mo ang mga papeles na yan. Iyan ang annulment. Pinirmahan na yan ni Salvi. Ayaw na niya ng isang asawang hindi man lang kayang protektahan ang sariling anak. Isang malas ka sa pamilya namin. Tumingin si Akira sa mga papeles. Ang bawat letra ay tila mga kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Malas? Ang bulong niya, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ibinigay ko ang lahat, ma. Ibinigay ko ang 5 taon ko, ang pera ko, ang lakas ko para itayo ang kumpanya ni Salvi. At ngayon, sasabihin niyo sa akin na malas ako? Huwag mong isumbat sa amin ang utang na loob na yan. Binigyan ka namin ng tirahan at dangal sa loob ng 5 taon. Bulyaw ni Doña Conchita, ngunit panandali ang napatigil ang kanyang mga mata sa lumang kahoy na krus na nakasabit sa leeg ni Akira. Kumislap ang isang kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. Isang halong takot at pagkilala. Bago niya ito mabilis na iwinaksi, "Pirirmahan mo yan ngayon din kung ayaw mong mabulok dito sa ospital na walang pambayad. Wala na kaming pakialam sa'yo." Sa gitna ng panghihina, dahan-dahang kinuha ni Akira ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit may isang bagong uri ng determinasyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang loob. Hindi na ito ang panginginig ng takot, kundi ang panginginig ng isang pusong handa nang bumitaw sa lahat ng tanikalang nagpakubaba sa kanya. Sa bawat kurit ng kanyang pirma, ramdam niya ang pagkaputol ng huling ugnayan niya sa mga taong tumuring sa kanya na tila isang gamit na basahan. Isang patak ng luha ang bumagsak sa itaas ng kanyang pangalan. Binabasa ang tuyong tinta. Ito na ang huling luhang ibibigay niya para sa kanila. Pagkalipas ng ilang oras, ang malamig na hangin ng gabi at ang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong kay Akira nang sapilitan siyang pinalabas sa ospital dahil wala nang nagbayad para sa kanyang pananatili. Nakasuot lamang siya ng isang manipis na blusa at kupas na pantalon, yakap-yakap ang sarili habang ang bawat patak ng ulan ay tila humahampas sa kanyang mga pasa. Naglalakad siya sa tabi ng kalsada, walang pera, walang matitirhan, at walang pamilyang tatanggap sa kanya. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanyang katawan, ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang liwanag ng isang mabilis na sasakyan ay biglang tumama sa kanyang mukha. Narinig niya ang matinis na tunog ng mga gulong na pilit humihinto sa madulas na kalsada.
Napapikit si Akira, handa nang tanggapin ang anumang katapusan na darating. Ngunit bago pa man siya tuluyang matumba sa kalsada, isang matigas at mainit na braso ang humablot sa kanyang baywang at hinila siya palayo sa panganib. Isang itim na payong ang biglang tumakip sa kanyang paningin, humaharang sa malakas na ulan. Isang pamilyar na bango ng sandalwood at ulan ang pumaligid sa kanya. Isang bango mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Akira, sa wakas, nahanap din kita. Napaangat ang tingin ni Akira. Sa gitna ng dilim at ulan, ang mga mata ng lalaking nakatayo sa harap niya ay puno ng sakit at matinding pag-aalala. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa basang kalsada ay tila isang malungkot na oyayi na dahan-dahang nagpapatulog sa sakit na nararamdaman ni Akira. Sa loob ng sasakyang yon, ang init na nagmumula sa heater ay unti-unting tumutunaw sa yelo na namuo sa kanyang mga buto dahil sa ulan. Katabi niya si Carter, ang lalaking dati ay kasalo niya sa bawat pangarap sa loob ng ampunan, ang lalaking hindi niya pinili, ngunit ngayon ay siyang tanging narito upang pulutin ang mga durog na bahagi ng kanyang pagkatao. Walang imik si Carter habang nagmamaneho, ngunit ang kanyang mga kamay sa manibela ay bakas ang matinding tensyon. Paminsan-minsan ay sumusuulyap siya kay Akira. Tila tinitiyak na hindi ito biglang maglalaho na parang bula. Ang bawat hininga ni Akira ay mabigat. Bawat sulyap niya sa labas ng bintana ay tila naghahanap ng sagot sa tanong kung bakit humantong sa ganito ang kanyang buhay. Nang makarating sila sa isang tahimik at ligtas na apartment, dahan-dahang inalalayan ni Carter si Akira pababa. Ang bawat hakbang ng dalaga ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ngunit ang matatag na braso ni Carter ay nagsilbing saklay na pumipigil sa kanyang pagbagsak. Pagpasok sa loob, ang amoy ng bagong labang kumot at ang katahimikan ng silid ay tila isang mainit na yakap na tumanggap sa kanya. Magpalit ka muna ng damit, Akira. May mga tuyong damit dyan sa loob ng kwarto. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Ang mahinahong sabi ni Carter. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng bagyo. Ipinagtimpla niya ang dalaga ng mainit na kape. Ang tunog ng kutsarang kumakalansing sa tasa at ang usok na nagmumula sa mainit na inumin ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa nanunuyong lalamunan ni Akira. Nang maupo si Akira sa sofa, suot ang malaking t-shirt ni Carter, doon lamang siya tuluyang bumigay. Ang bawat hikbi na matagal niyang kinimkim sa harap ng kanyang biyenan at ni Salvi ay biglang kumawala. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga kamay ay tila mga lason na inilalabas ng kanyang katawan. Lumapit si Carter at maingat siyang niyakap. Isang yakap na puno ng respeto. Isang yakap na hindi humihingi ng kapalit, kundi nagbibigay lamang ng puwang para sa kanyang pagdadalamhati. Sa bisig ni Carter, naramdaman ni Akira na sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, maaari siyang maging mahina nang walang huhusga sa kanya. Habang mahimbing na natutulog si Akira dahil sa sobrang pagkapagod, naupo si Carter sa gilid ng bintana. Tinitingnan ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Kinuha niya ang kanyang cellphone nang maramdaman niya ang pag-vibrate nito. Isang mensahe mula sa isang private investigator ang bumungad sa kanya. Sir, may nahanap na kaming impormasyon tungkol sa kahoy na krus na pinaimbestigahan niyo dati. May malakas itong koneksyon sa isang pamilyang matagal nang naghahanap ng kanilang nawawalang anak. Napatingin si Carter sa lumang kahoy na krus na nakapatong sa lamesa, ang tanging pag-aari ni Akira na kailanman ay hindi niya hinayaang makuha ng mga kaanak ni Salvi. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Alam niyang ang katotohanan ito ay magpapabago sa lahat. Kinabukasan, nagising si Akira sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang bumangon at narinig ang tunog ng telebisyon sa sala. Paglabas niya, nakita niya si Carter na nakatitig sa screen
na may madilim na ekspresyon. Sa balita, bumungad ang mukha ni Salvi. Nakasuot ito ng mamahaling barong, may hawak na panyo na tila nagpupunas ng pekeng luha sa harap ng mga reporter. Sa tabi niya ay nakatayo si Claudia na nakasuot ng eleganteng itim na damit, tila nakikiramay sa kawawang asawa. Ipinapanalangin ko ang kaligtasan ng aking asawang si Akira, ang sabi ni Salvi sa harap ng kamera. Ang kanyang boses ay tila puno ng pait at pag-aalala. Umalis siya ng bahay dahil sa kanyang malalang kondisyong mental pagkatapos ng trahedyang nangyari. Sana ay bumalik na siya dahil handa kaming magpatawad at mag-alaga sa kanya. Ramdam ni Akira ang muling pagbaligtad ng kanyang sikmura. Ang bawat salita ni Salvi ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang lalaking nagtulak sa kanya sa hagdan, ang lalaking pumatay sa kanilang anak, ay ngayon ay nagpapanggap na isang martir na asawa sa harap ng buong bansa. Ang amoy ng bagong luto na tinapay ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na may buhay pa sa loob ng aking mga patay na pangarap. Lumipas ang mga linggo at ang kusina ng maliit na apartment ni Carter ay naging santuwaryo ni Akira. Sa bawat pagmasa niya ng harina, sa bawat pagpiga ng kanyang mga palad sa malambot na masa, tila inilalabas niya ang lahat ng pait at galit na namuo sa kanyang dibdib. Ang tunog ng pagbagsak ng masa sa ibabaw ng lamesa ay ang tanging musika na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ginamit niya ang lumang recipe na itinuro sa kanya sa ampunan. Isang recipe na tila may dalang himala dahil sa kakaibang tamis at lambot nito. Mabenta ang mga ito, Akira. Hindi lang sila masarap, may kung ano sa lasa nila na nagpapangiti sa mga tao. Ang sabi ni Carter habang tinutulungan siyang mag-ayos ng isang maliit na pwesto sa gilid ng palengke. Hindi ito marangya. Isang simpleng lamesang kahoy lamang ito na may sapin na malinis na tela. Ngunit para kay Akira, ito ang kanyang unang hakbang patungo sa kalayaan. Ngunit ang maliit na sinag ng pag-asa ay mabilis na tinakpan ng madilim na ulap. Isang hapon, habang abala si Akira sa pag-aabot ng tinapay, sa isang suki, 3 lalaking may malalaking pangangatawan ang biglang lumapit. Walang sabi-sabing, itinigalgal nila ang lamesa. Ang tunog ng pagbaligtad ng kahoy na lamesa at ang pagkalat ng mga tinapay sa maruming kalsada ay tila muling pagdurog sa puso ni Akira. Ang mga tinapay na pinagpuyatan niya ay nayurakan ng matitigas na sapatos ng mga lalaki. Mula sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa malayo, lumabas si Doña Conchita. Hawak pa rin niya ang kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaapo at panunuya. Akala mo ba ay hahayaan kitang gumamit ng mga kagamitang binili ng pera ng anak ko para magtayo ng sarili mong buhay? Ang bulyaw ng matanda, na tila ba ang bawat hininga ni Akira ay pag-aari pa rin nila. Lahat ng meron ka, pati ang kakayahan mong mag-bake, ay utang mo sa amin. Wala kang karapatang tumayo sa sarili mong mga paa, napatigil ang mga tao sa paligid. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na likido na dumadaloy sa mukha ni Akira. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko, hindi siya umiyak. Humakbang siya, palapit sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng kidlat. Ang tinapay na ito ay galing sa pawis ko, hindi sa pera ni Salvi, ang malamig na sagot ni Akira. At tungkol sa utang na loob, binayaran ko na kayo ng higit pa sa sapat. Binayaran ko kayo ng 5 taon ng pagiging alila at binayaran ko kayo ng dugo ng anak ko na nawala dahil sa inyo. Wala na akong utang, Doña Conchita. Kayo ang may utang sa akin. Nagulat ang matanda sa tapang ni Akira. Ngunit bago pa man ito makasagot ng mas masakit, dumating si Carter. Hawak niya ang ilang papeles at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Trespassing, harassment, at destruction of property. Ang madiing sabi ni Carter habang nakatitig sa mga tauhan ni Salvi.
Bilang abogado ni Miss Akira, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay may matatanggap kayong subpoena. Umalis na kayo rito bago ko tawagin ang mga pulis na nasa kabilang kanto. Dahil sa takot sa batas at sa dami ng taong nakatingin, padabog na sumakay si Doña Conchita sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya umalis, napatitig siya sa hugis ng isang nadurog na tinapay sa semento. Isang tinapay na may hugis ng isang korona, ang eksaktong disenyo na tanging ang mga panadero lamang ng pamilya Mendoza ang nakakaalam. Namutla ang matanda at mabilis na nag-utos sa driver na umalis. Nang tumahimik ang paligid, dahan-dahang lumuhod si Akira sa kalsada. Dinampot niya ang isang tinapay na nadurog ngunit hindi masyadong nadumihan. Pinunasan niya ito ng kanyang palad at sa harap ng nag-aalalang si Carter ay kumagat siya rito. Ang bawat nguya ay puno ng pait, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi na muling magpapadurog. Pagbalik nila sa opisina ni Carter, iniwan muna ng lalaki si Akira para kumuha ng tubig. Binuksan ni Carter ang isang dilaw na folder na kanina pa nakapatag sa kanyang mesa. Doon, nakadikit ang isang lumang litrato ng isang batang babae na may suot na kahoy na krus, isang batang nawawala ng mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Ang mukha ng bata sa litrato ay ang eksaktong kopya ng mukha ni Akira noong bata pa ito sa ampunan. Sa tabi nito ay ang profile ng pamilya Mendoza, ang pinakamayamang angkan na nagmamay-ari ng kalahati ng mga lupain sa bansa. Nanginginig ang mga kamay ni Carter habang inihahambing ang litrato sa kasalukuyang larawan ni Akira. Ang katotohanan ay mas malaki pa sa inaasahan niya. Hindi lang siya basta biktima. Siya ang nawawalang prinsesa na may kapangyarihang magpabagsak sa lahat ng umaapi sa kanya. Ang bawat ukit sa kahoy na krus na nakasabit sa aking leeg ay tila isang piping saksi sa lahat ng luhang pumatak. Ngunit hindi ko akalain na ito rin pala ang magsisilbing susi sa isang pintuang matagal nang nakasara. Sa loob ng sasakyan ni Carter, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng makina at ang ritual ng ulan na tumatama sa salamin ng bintana. Nakatitig si Akira sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Tila naghahanap ng lakas mula sa sariling katahimikan. Sa tabi niya, si Carter ay seryosong nakatingin sa kalsada, ngunit ang kanyang isipan ay malayo ang nilalakbay. Ang bigat ng folder na nasa likod ng upuan ay tila nararamdaman niya sa kanyang sariling mga balikat. Akira, ang simula ni Carter. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pag-iingat. Hindi sapat na bawiin lang natin ang mga kagamitan sa baking. Hindi sapat na pigilan lang natin ang pang-aapi nila. Kailangan nating lumaban sa paraang hindi na nila muling magagawang tapakan ang dangal mo. Ang batas ang magiging kalasag mo. Pero kailangan nating malaman kung sino ka ba talaga bago ka naging asawa ni Salvi. Itinigil ni Carter ang sasakyan sa isang gilid ng kalsada sa ilalim ng isang malaking puno na nagbibigay ng lilim mula sa mapusyaw na liwanag ng mga poste. Inabot niya ang folder at inilabas ang isang lumang dokumento. Tiningnan ko ang mga record sa ampunan. Noong nakaraang gabi, may napansin akong kakaiba. Ang krus na suot mo, Akira, maaari ko bang makita ito ng malapitan? Dahan-dahang hinawakan ni Akira ang kahoy na krus. Ang ukit nito ay luma na, selyado ng panahon at ng pawis ng maraming taon. Inalis niya ito sa kanyang leeg at iniabot kay Carter. Sa ilalim ng bumbilya ng sasakyan, nakita ni Carter ang maliliit na titik na nakaukit sa likod ng krus, isang petsa at isang inisyal na AM na halos hindi na mabasa. Ang krus na ito ang tanging hawak ko nung matagpuan ako sa labas ng ampunan pagkatapos ng malakas na bagyo, mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Ang bulong ni Akira. Ang kanyang mga mata
ay nagsimulang mangilid ng luha habang ang mga alaala ay tila bumabalik sa kanyang gunita. Naaalala ko ang ingay ng hangin, ang malamig na tubig na bumabaha, at ang isang boses ng babae na tumatawag sa aking pangalan. Umiiyak siya. Ramdam ko ang kanyang mga kamay na mahigpit na humahawak sa akin bago ang lahat ay maging dilim. Ipinakita ni Carter ang litrato mula sa folder. Ito ang pamilya Mendoza, Akira. Nawalan sila ng anak sa gitna ng baha sa probinsya noong taon na yon. Ang batang iyon ay may suot na krus na eksaktong kapareho ng hawak mo. Ang inisyal na yon, maaari itong mga hulugang Aurora Mendoza. Napatigil ang paghinga ni Akira. Ang pangalang Aurora ay tila isang himig na matagal na niyang naririnig sa kanyang mga panaginip. Ang lukso ng dugo ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Hindi siya makapagsalita. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang bundok na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Hinawakan ni Carter ang kamay ni Akira na nagsisimulang manginig. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, Akira. Kung ikaw nga ang nawawalang anak ng mga Mendoza, hindi lang katarungan ang makukuha mo. Makukuha mo ang buhay na nararapat para sa'yo. Pero kailangan nating mag-ingat. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, isang malalim na tanong ang nabuo sa isipan ni Carter. Sa kanyang investigasyon, napansin niyang may mga pahina sa record ng ampunan na sadyang pinunit o binura gamit ang chemical. Tila may isang taong ayaw na mahanap si Akira o ayaw na malaman niya ang kanyang pinagmulan. Bago pa man sila makapagpatuloy, tumunog ang telepono ni Carter. Isang mensahe mula sa kanyang koneksyon sa mundo ng mga elitista. Ang pamilya Mendoza ay magdaraos ng isang malaking charity gala sa susunod na linggo. At ang masakit na balita, si Salvi at ang kumpanya nito ang isa sa mga pangunahing sponsor ng kaganapan. Isang desperadong hakbang ni Salvi upang makakuha ng investment mula sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Inabot ni Carter ang imbitasyon kay Akira. Ang logo ng pamilya Mendoza, isang gintong korona at isang krus, ay tila nanunuya sa kanya. Pupunta tayo rito, Akira. Hindi bilang biktima, kundi bilang ang babaeng wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Salvi. Nakatitig si Akira sa imbitasyon. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Alam niyang ang gabing iyon ang magiging simula ng katapusan ng kanyang pagiging alipin ng nakaraan. Hindi ka nababagay sa ganitong karangyaan, Akira. Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng pinakamagandang tela, amoy harina at pawis ka pa rin. Magkano ba ang bayad sa'yo para maging taga-serve ng pagkain sa gabing ito? Ang boses ni Claudia ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa makinis na pader ng katahimikan sa loob ng malaking ballroom. Suot ang isang nagniningning na pulang gown na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Nakatayo siya sa harap ni Akira habang hawak ang isang baso ng champagne. Sa tabi niya, si Salvi ay nakatitig din ng may halong pandidiri. Tila ba ang makita ang kanyang dating asawa sa isang charity gala ng mga Mendoza ay isang malaking insulto sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Akira ng matuwid. Hawak ang isang tray ng kanyang mga espesyal na pastry. Hindi siya nakasuot ng gown. Suot niya ang malinis at plansadong uniforme ng isang supplier. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi kakikitaan ng anumang pagkapahiya. Sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing tining ng tubig sa isang malalim na balon. Ang bawat pang-iinsulto ni Salvi at Claudia ay tila mga palasong tumatama sa isang kalasag na bakal. Hindi na siya ang dating Akira na iiyak at magtatago sa banyo. Ang pagkain ay hindi nakikita sa kung sino ang naghahatid nito, Claudia. Ang malamig na sagot ni Akira, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Dahil kahit gaano kamahal ang suot mo, hindi nito kayang itago ang amoy ng pagtataksil na daladala mo.
na mula sa galit si Claudia. Akma niyang itatabig ang tray na hawak ni Akira upang ipahiya ito sa harap ng mga bisita ng isang marahang ubo ang nagpahinto sa lahat. Mula sa gitna ng karamihan, lumabas ang isang ginang na ang bawat galaw ay bakas, ang tunay na dugong bughaw. Si Madam Victoria Mendoza, ang reyna ng gabing iyon, ay lumapit ng may pagtataka sa kanyang mga mata. Ang tunog ng kanyang mga alahas na nagkiskisan ay tila isang babala na may dumating na mas mataas na kapangyarihan. May problema ba rito? Ang tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Tumingin siya kay Salvi at Claudia na biglang nagbago ang anyo at naging tila mga maamong tupa. Pagkatapos, ang kanyang paningin ay nanatili kay Akira. May kung anong magnetismo sa mukha ng dalaga na tila humihila sa damdamin ng matandang ginang. Kumuha si Victoria ng isang maliit na pastry mula sa tray ni Akira. Dahan-dahan niya itong tinikman. Sa isang sandali, ang mundo ay tila huminto para kay Madam Victoria. Ang lasa ng tinapay, ang timpla ng tamis at alat, at ang kakaibang lambot nito ay tila isang susi na nagbukas sa isang silid ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Sino? Sino ang gumawa nito? Ang nanginginig na tanong ni Victoria habang papalapit siya kay Akira. Ang liwanag mula sa malaking chandelier ay tumama sa leeg ng dalaga. Doon, sumilip ang lumang kahoy na krus mula sa ilalim ng kanyang uniforme. Ang basong hawak ni Victoria ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay bumasag sa katahimikan ng ballroom. Hindi inintindi ni Victoria ang mga bubog. Humakbang siya palapit at nanginginig na itinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang mukha ni Akira. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi pa pumapatak. Tila naghahanap ng kumpirmasyon sa isang himalang hindi niya inaasahan. Iha, saan mo nakuha ang kwintas na yan? Ang tanong ni Victoria, ang kanyang boses, ay tila isang pakiusap na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang lukso ng dugo ay tila isang malakas na kuryente na nag-ugnay sa kanilang dalawa sa sandaling iyon. Napatitig si Akira sa mga mata ni Victoria at doon niya nakita ang parehong lungkot at pag-asa na matagal na niyang nararamdaman sa harap ng salamin. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang mukha ni Salvi na unti-unting namumutla. Tila ba naunahan na siya ng takot sa isang katotohanang hindi niya mapigilan. Ang bawat tibok ng puso ni Akira ay tila isang paalala na ang gabi ng kanyang paghihiganti ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang tadhana na nagsisimula ng mabuo. 99% Victoria. Ang batang nawala sa atin sa gitna ng baha. Ang batang huling nating nakitang suot. Ang krus na ito. Siya ang nasa harap natin ngayon. Siya ang ating anak. Ang boses ni Roberto Mendoza ay tila isang malayo, ngunit malinaw na ugong sa pandinig ni Akira. Sa loob ng pribadong opisina sa ospital, ang amoy ng malinis na papel at ang lamig ng aircon ay tila hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na emosyon sa silid. Nakatitig si Akira sa puting papel na hawak ni Roberto, ang resulta ng DNA test na nagpapatunay sa kanyang tunay na pagkatao. Sa isang iglap, ang lahat ng taon ng kanyang pagiging ulila, ang lahat ng gabi na tinatanong niya ang buwan kung bakit siya iniwan, ay tila nabigyan ng sagot. Hindi na nakapaghintay si Victoria. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, mabilis niyang niyakap si Akira nang napakahigpit. Tila natatakot na baka sa isang kisap mata ay muli itong mawala sa kanya. Ramdam ni Akira ang basa ng mga luha ng kanyang ina sa kanyang balikat. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang init ng isang yakap na walang bahid ng interes o panloloko. Ang kanyang mga kamay
na dati ay laging nakakuyom sa takot at pagtitimpi ay dahan-dahang bumukas upang yakapin din ang ginang. Mama, ang bulong ni Akira, isang salitang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili, na ngayon ay kumawala, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luhang puno ng paghilom. Pagkatapos ng madamdaming tagpo sa ospital, nagtungo si Akira sa isang malapit na simbahan. Ang katahimikan sa loob ng katedral, ang amoy ng nasusunog na kandila, at ang matatayog na rebulto ng mga santo ay nagbigay sa kanya ng puwang upang huminga. Lumuhod siya sa harap ng altar, hindi upang humingi ng kahit ano, kundi upang umiyak para sa kanyang sarili at para sa anak na hindi na niya mahahawakan. Sa bawat patak ng kanyang luha sa malamig na sahig, tila binubura ng Diyos ang bawat sugat na iniwan ni Salvi. Pakiramdam niya ay hindi na siya ang basurang itinapon sa kalsada. Siya na ngayon ay isang prinsesang nahanap ang kanyang kaharian. Sa kabilang bahagi ng simbahan, nakatayo si Carter sa dilim, pinagmamasdan ang bulto ni Akira na nakaluhod. May bahagyang kurot sa kanyang puso. Masaya siya para sa dalaga. Ngunit may takot na baka sa pag-akyat ni Akira sa rurok ng kapangyarihan ay hindi na nito kailanganin ng isang abogadong tulad niya na galing din sa hirap. Akma na siyang tatalikod upang bigyan ng pribadong oras si Akira nang maramdaman niya ang paghawak ng dalaga sa kanyang braso. Carter, huwag mo akong iwan ngayon. Kahit nahanap ko na sila, ikaw pa rin ang naging pamilya ko nung wala akong sinuman. Kinabukasan, sa loob ng marangyang opisina ng Mendoza Group, inilapag ni Roberto ang isang folder sa harap ni Akira. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng determinasyon. Anak, ang kumpanya ni Salvi, ang kumpanyang itinayo mo, gamit ang iyong dugo at pawis ay palubog na. Nagmamakaawa silang mag-invest tayo para hindi sila tuluyang mabangkarote. Hindi nila alam na ikaw ang may-ari ng kamay na magpapasya sa kanilang tadhana. Tiningnan ni Akira ang folder. Doon ay nakita niya ang pangalan ni Salvi at Claudia, ang mga taong nag-akalang ang pagbagsak niya sa hagdan ay ang huli niyang hininga. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Akira. Isang nanangiti na hindi na nanggagaling sa galit, kundi sa isang matuwid na kapangyarihan. Ibigay niyo sa akin ang lahat ng dokumento, Papa. Ang sabi ni Akira, ang kanyang boses ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang basurang, itinapon nila ang siyang may hawak ng kanilang bukas. Ang bawat haplos ng mamahaling tela ng aking bagong kasuotan ay tila isang paalala na ang Akira na dating yumuyuko sa bawat utos ni Doña Conchita ay tuluyan na ngang ibinaon sa limot. Sa loob ng malawak na walk-in closet ng mansyon ng mga Mendoza, nakatayo si Akira sa harap ng isang malaking salamin na abot hanggang sahig. Ang liwanag ng mga ilaw ay nagbibigay ng kakaibang kintab sa kanyang balat, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lalim ng gabi. Isang itim na executive dress ang pinili niyang isuot, isang kulay na sumisimbolo sa kanyang pagluluksa para sa kanyang dating sarili at para sa munting buhay na ipinagkait sa kanya. Hindi na siya ang babaeng may bahid ng harina sa mukha. Siya na ngayon ang imahe ng kapangyarihan at determinasyon. Hindi lang damit ang binago mo, Akira. Pati ang hangin sa paligid mo ay nag-iba na. Ang puna ni Carter habang nakasandal sa hamba ng pinto. May halong paghanga at bahagyang lungkot sa kanyang boses. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Narito na ang lahat ng butas sa kumpanya ni Salvi. Masyado silang naging kampante sa panloloko, sa mga buwis at pagmamanipula ng mga pondo. Ginamit nila ang pangalan mo noon para sa mga ilegal na pirma. Pero dahil abogado mo ako, lahat ng iyon ay maaari nating ibalik laban sa kanila. Lumapit si Akira at hinawakan ang folder, ngunit hindi niya ito binuksan. Sapat na ba ito para makuha ang katarungan, Carter? Ang tanong niya habang nakatitig sa sariling refleksyon. Ang batas ay isang kalasag,
Akira. Pero ang tunay na patibong ay ang kanilang sariling kasakiman. Ang sagot ni Carter, ang kanyang tinig ay puno ng diskarte. Huwag mong ipakita ang iyong galit kapag hinarap mo sila. Ipakita mo ang pagkakataong makuha nila ang pera ng mga Mendoza. Hayaan mong ang sarili nilang uhaw sa yaman ang magtulak sa kanila sa hukay na ikaw ang naghukay. Samantala, sa isang gusali na unti-unti nang nawawalan ng ningning, ang tensyon sa pagitan ni Salvi at Claudia ay tila isang bombang sasabog na. Ang tunog ng pagbato ni Salvi ng mga papeles sa kanyang mesa ay yumanig sa loob ng opisina. Wala na tayong pondo, Claudia. Ang mga supplier ay tumitigil na sa pagpapadala ng mga hilaw na materyales dahil hindi na tayo makabayad. Kapag hindi tayo nakakuha ng investment mula sa Mendoza Group sa linggong ito, lahat tayo ay pupulutin sa kalsada. Huwag mo akong sigawan, Salvi. Hindi ko kasalanan na masyado kang naging kampante. Ang ganti ni Claudia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Palihim na niyang tinitingnan ang kanyang mamahaling bag. Nag-iisip na kung paano itatakas ang kanyang mga natitirang alahas bago pa man dumating ang mga sheriff. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki nila noon ay tila isang mantsang mabilis na kumukupas sa gitna ng kahirapan. Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa ni Salvi. Ang katahimikan ay bumalot sa silid nang sagutin niya ito. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng galit ay biglang nagliwanag. Tila isang taong nakakita ng oasis sa gitna ng disyerto. Ano, pumayag ang Mendoza Group? Bukas ng umaga? Maraming salamat. Darating kami, asahan nyo. Ibinaba ni Salvi ang telepono at mabilis na niyakap si Claudia. Ngunit ang yakap na yon ay wala ng init ng pagmamahal. Puro interes na lamang. Ito na ang pagkakataon natin. Bukas, makakausap na natin ang bago at misteryosong CEO ng Mendoza Group. Gagamitin ko ang lahat ng galing ko sa pagpapaawa at pagbola para makuha ang pirma nila. Hindi nila alam, ang bawat galaw nila ay bahagi na ng isang mas malaking plano. Sa mansyon ng mga Mendoza, nakatayo si Akira sa veranda, pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak niya ang kanyang lumang kahoy na krus, ang kanyang daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mga ukit nito. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang orkestra na nagbabadya ng isang madugong pagtatapos ng kanilang mga kasinungalingan. Bukas, ang boardroom ay magiging isang arena. At si Akira ang nakaupo sa gitna, handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang bawat tunog ng aking takong sa makinis na sahig ng boardroom ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga taong nasa loob ng silid na yon. Ang bawat hakbang ay may bigat, bawat hakbang ay may dalang paniningil. Sa loob ng malawak at marangyang silid pulungan ng Mendoza Group, nakaupo sina Salvi at Claudia sa mahabang mesang gawa sa mahogany. Ang lamig ng aircon ay tila hindi sapat upang pigilan ang butil-butil na pawis na lumalabas sa noo ni Salvi. Inayos niya ang kanyang kurbata ng paulit-ulit habang si Claudia naman ay abala sa paglalagay ng lipstick. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Siguraduhin mong mambobola ka ng maayos, Salvi. Ang bulong ni Claudia, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Kapag hindi natin nakuha ang investment na ito, bukas na bukas din ay kukunin na ng bangko ang bahay at pati ang mga sasakyan natin. Huwag kang papayag na hindi tayo makaalis dito nang walang pirma ng CEO. Alam ko ang ginagawa ko, Claudia. Sanay ako sa mga ganitong negosasyon. Ang tugon ni Salvi, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kailangan lang nating ipakita na tayo ang pinakamahusay na supplier sa bansa. Isang matanda o isang seryosong negosyante lang naman ang CEO ng Mendoza. Madali silang paikutin sa mga numero. Bumukas ang malaking pintong kahoy. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ay tila isang babala na tumigil ang lahat ng ingay sa loob. Pumasok si Akira. Ang kanyang itim na dress
ay tila lalong nagpatingkad sa kanyang maputla, ngunit matatag na mukha. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay walang bakas. Nang kahit anong emosyon, napatayo si Claudia. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng galit at pagkalito. Ikaw? Anong ginagawa ng isang katulong dito? Ang singhal niya, habang itinuturo si Akira gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Sino ang nagpapasok sa iyo sa silid na ito? Siguro ay naglilinis ka rito at nagnakaw ka ng damit para magmukhang tao. Hindi natinag si Akira. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng mesa, sa kabisera na nakalaan lamang para sa pinakamataas na pinuno ng kumpanya. Bawat segundo ng kanyang paglalakad ay tila isang taon para kay Salvi na nananatiling nakatulala, hindi makapaniwala sa nakikita. Dahan-dahang umupo si Akira, ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at tinitigan ng dalawa ng diretso sa kanilang mga mata. Ako ang magpapasya kung mabubuhay o mamamatay ang kumpanya ninyo, ang malamig na panimula ni Akira. Ang kanyang boses ay kasing tining ng kristal, ngunit kasing talas ng isang labaha. Ako si Aurora Mendoza, at sa silid na ito, ako ang batas na kailangan ninyong luhuran. Tila nawalan ng hangin sa loob ng boardroom. Si Salvi ay napaupo pabalik sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Akira, mahal, anong klaseng biro ito? Ang pautal-utal na tanong ni Salvi, pilit na ibinabalik ang kanyang mapanlinlang na tono. Kung ikaw nga ang CEO, mas mabuti. Pamilya tayo, di ba? Alam mo namang lahat ng ginagawa ko ay para sa ating dalawa. Para sa kinabukasan natin. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Akira. Ang gaslighting ni Salvi ay tila isang lumang kanta na wala ng epekto sa kanya. Pamilya? Ang pamilya ba ay nagtutulak sa asawa pababa ng hagdan habang buntis? Ang pamilya ba ay nakikipagtalik sa iba habang ang asawa ay nagtatrabaho para sa kanya? Ang tanong ni Akira, ang bawat salita ay may dalang bigat ng 5 taon ng pagtitiis. Inilabas ni Akira ang isang makapal na kontrata at inilapag ito sa harap ni Salvi. Narito ang investment na hinihingi ninyo, 100 milyong piso. Sapat na para isalba ang kumpanya ninyo mula sa bangkarote. Kuminang ang mga mata ni Salvi at Claudia sa salitang 100 milyon. Ang kanilang kasakiman ay mabilis na nagpatahimik sa kanilang takot. Ngunit bago pa man mahawakan ni Salvi ang ballpen, itinapat ni Akira ang kanyang daliri sa huling pahina ng kontrata. Ngunit may isang kondisyon, ang dugtong ni Akira. Ang pondong ito ay ibibigay lamang kung ang sino mang pipirma bilang tagapamahala ay isasanla ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, pati ang mga mana, lupain, at kalayaan. Kung sakaling pumalpak ang negosyo sa loob ng 6 na buwan, isang pagkakamali, at mawawala sa inyo ang lahat ng meron kayo sa mundo. Tumingin si Akira kay Claudia, pagkatapos ay kay Salvi. Sino sa inyong dalawa ang magsasakripisyo? Ang asawa mong mahal na mahal ka, Salvi? O ikaw, Claudia, ang dakilang negosyanteng nagnakaw ng buhay ko? Sino ang may sapat na tiwala sa relasyong binuo ninyo sa kasinungalingan? Ang katahimikan sa boardroom ay naging tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa dalawa. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki nila sa harap ni Akira noon ay biglang naglaho. Tumingin si Salvi kay Claudia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Claudia, ikaw ang CFO, ang mabilis na sabi ni Salvi. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ikaw ang mas nakakaalam ng mga numero. Ikaw ang pumirma. Nanlaki ang mga mata ni Claudia. Ang perpektong relasyon na inakala nilang matatag ay unti-unti nang nagkakaroon ng malalalim na lamat sa harap ng panganib. Ang kasakiman ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kaluluwa bago pa man nito maubos ang laman ng bulsa. Nakita ko sa kanilang mga mata ang takot, ngunit mas nangingibabaw ang pagkauhaw sa yaman
na siyang magiging mitya ng kanilang sariling katapusan. Pagkatapos ng tensyon sa boardroom, ang bahay nina Salvi at Claudia ay binalot ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Ang marangyang sala, na dati ay saksi sa kanilang mga nakaw na sandali, ay naging isang arena ng sumbatan. Walang imik si Salvi habang palakad-lakad. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa dekalidad na sahig ay tila isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa kanilang pagbagsak. Hindi ko pipirmahan ang kontratang yon, Salvi. Isang bitag yon ni Akira. Ang sigaw ni Claudia. Ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Tila ito na lamang ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng seguridad. Gusto niya tayong mawalan ng lahat. Hindi mo ba nakita kung paano siya tumingin sa atin? Parang tinitingnan niya ang dalawang basurang kailangang walisin. At ano ang gusto mong gawin ko, Claudia? Hayaan ang kumpanya na makuha ng bangko bukas? Ang ganti ni Salvi, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at pagkapahiya. Kailangan natin ang pera ng mga Mendoza. Isang pirma lang, maliligtas tayo. Bakit ka ba natatakot kung sigurado ka namang mapapalago natin ang investment? Ang pag-ibig na dati ay puno ng tamis ay napalitan ng panunumbat at pagdududa. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa kanilang relasyon. Samantala, sa labas ng mansyon ng mga Mendoza, isang pamilyar na sasakyan ang huminto. Bumaba si Doña Conchita, hawak ang kanyang rosaryong kristal at isang itim na Biblia. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kabanalan, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan kung paano muling makakapit sa kapangyarihan. Pagpasok niya sa malawak na sala, agad niyang nakita si Akira na tahimik na umiinom ng tsaa sa tapat ng bintana. Akira, anak ko. Salamat sa Diyos at nahanap ka na ng tunay mong pamilya, ang sabi ni Doña Conchita sa isang mapagkunwaring malambot na tinig. Akma niyang yayakapin si Akira, ngunit dahan-dahang itinaas ni Akira ang kanyang kamay upang pigilan ang matanda. Ramdam ni Akira ang amoy ng insenso at mamahaling pabango ni Conchita, ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng takot. Ngunit ngayon ay nagbibigay na lamang ng matinding pagkasuklam. Huwag niyo akong tawaging anak, Doña Conchita. Ang malamig na sagot ni Akira. Ang tunog ng kanyang tasa na pumatong sa platito ay tila isang tuldok sa lahat ng kasinungalingan ng matanda. Naalala niyo ba ang huling gabi na nag-usap tayo? Noong duguan ako sa ospital at kailangan ko ng kalinga? Ang ibinigay niyo sa akin ay mga papeles ng annulment at mga salitang isinumpa ako ng langit. Nasaan ang anak na sinasabi niyo noon? Umiyak ng peke ang matanda. Pilit na ginagamit ang salitang pamilya upang makuha ang loob ng dalaga. Ngunit ang bawat hikbi niya ay tila isang masamang dula sa paningin ni Akira. Tinawag ni Akira ang kanyang mga gwardiya. Ilabas niyo ang babaeng ito at siguraduhin niyo na hindi na siya muling makakatapak sa lupa ng mga Mendoza. Ang utang na loob na sinasabi niyo noon ay bayad na. Bayad na ng bawat patak ng dugo ko sa hagdanan ninyo. Nang makaalis ang matanda, pumasok si Carter dala ang ilang dokumento, ngunit napatigil siya nang makitang dahan-dahang kumuha si Akira ng isang basahan. Sa harap ni Carter, marahang nilinis ni Akira ang upuang inupuan ni Doña Conchita. Tila ba may duming iniwan ng matanda na kailangang burahin. Ang bawat kuskos ni Akira sa tela ay puno ng simbolismo, ang paglilinis ng kanyang buhay mula sa mga taong sumira rito. Kinagabihan, isang lihim na mensahe ang natanggap ni Akira. Si Claudia ay gustong makipagkita ng mag-isa sa isang tahimik na cafe. Sa loob ng madilim na sulok ng cafe, lumitaw ang isang anyo ni Claudia na malayo sa mapagmataas na babaeng nakita sa boardroom. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa ilalim. Bakas ang kawalan ng tulog. Akira, hindi ko na kayang tiisin si Salvi. Ang simula ni Claudia,
Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Gusto niyang ako ang pumirma para ako ang makulong kapag nagkagulo. Narito ang lahat ng ebidensya ng kanyang tax evasion at ang mga illegal niyang transaksyon noong wala ka pa. Ibibigay ko ito sa'yo basta hayaan mo akong makaalis ng may konting pera at kalayaan. Ipagkanulo mo siya tulad ng pagkanulo niya sa'yo. Tinitigan ni Akira ang flash drive na inilapag ni Claudia sa mesa. Alam ni Akira na ang bawat salita ni Claudia ay isa ring bitag. Ngunit ang ebidensyang ito ay ang huling pako sa kabaong ni Salvi. Tahimik niyang inilabas ang kanyang cellphone na kanina pa palihim na nire-record ang buong pag-uusap. Titingnan ko kung anong halaga nito, Claudia, ang sabi ni Akira habang tumatayo. Iniwan niyang mag-isa ang babaeng dati ay itinuturing niyang kaagaw. Ngunit ngayon ay isa na lamang kaawa-awang anino na nilalamon ng sariling takot. Habang nagmamaneho pa uwi, tiningnan ni Akira ang ulan na dahan-dahang pumapatak sa salamin. Ang laso ng kasakiman ay nagsisimula na ngang gumana. Ang pamilyang binuo sa kasinungalingan ay nagkakawatak-watak na sa harap ng isang katotohanang hindi nila kayang takasan. Ang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay hindi kailangan ng malakas na bagyo upang gumuho. Sapat na ang isang munting ihip ng hangin ng katotohanan upang ito ay maging alabok. Ang kadiliman sa loob ng mansyon ni Salvi at Claudia ay tila may sariling bigat. Nakaupo si Salvi sa gitna ng sala. Tanging ang asul na liwanag mula sa kanyang laptop ang nagbibigay ng anyo sa kanyang mukha na puno ng puot. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay tila isang marahas na pag-atake. Kanina pa siya naghahanap ng mga butas sa kanilang mga account hanggang sa matagpuan niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang lihim na paglilipat ng pondo ni Claudia patungo sa isang bank account sa ibang bansa. Bumukas ang pinto at pumasok si Claudia, bakas ang pagod sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa hagdan, ang tunog ng laptop na marahas na isinara ni Salvi ay bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa kahoy na mesa ay tila isang putok ng baril sa pandinig ni Claudia. Saan ka galing, Claudia? O baka dapat kong itanong, magkano ang natanggap mo mula sa account na ito? Ang malamig na tanong ni Salvi. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga yabag sa sahig ay tila tunog ng isang hayop na handang sumakmal. Namutla si Claudia. Ngunit mabilis niyang binalot ang sarili ng kanyang nakasanayang pagmamataas. Wala kang pakialam sa pera ko, Salvi. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin dahil alam kong pabagsak na ang kumpanya mo. Akala mo ba ay mananatili ako sa tabi mo habang lumulubog ang barko? Hindi ako si Akira na tanga at martir. Ang pagbanggit sa pangalan ni Akira ay tila isang apoy na sumunog sa huling pasensya ni Salvi. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Claudia. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Martir, si Akira ang nagtayo ng lahat ng ito. At ikaw ang sumira sa lahat. Ginamit mo lang ako para sa pera, hindi ba? Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Claudia. Ngayon mo lang nalaman, isang pusta lang ang pagkuha mo kay Akira, di ba? Well, isang pusta rin ang pagsama ko sa'yo. At sa tingin ko, pareho tayong talo ngayon. Mas mabuti pa si Akira dahil totoong nagmamahal siya, samantalang ikaw ay isang lalaking walang kwenta na kailangang manakit ng babae para lang magmukhang malakas. Ang bawat salita ni Claudia ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa pagkatao ni Salvi. Binitawan niya si Claudia ng may pandidiri. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ilusyon ng kanilang dakilang pag-ibig ay tuluyan ng naglaho. Wala nang natira, kundi 2 taong puno ng puot at takot. Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang sumisipol sa pagitan ng mga ulap, nagtungo si Salvi sa istasyon ng pulisya. Hawak niya ang mga dokumentong nagpapatunay na si Claudia ang utak sa likod ng ilang maanomalyang transaksyon sa kumpanya.
Sa kanyang isip, kung babagsak man siya, sisiguraduhin niyang mauuna si Claudia sa impyerno. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatayo si Akira sa veranda ng Mendoza Group, pinagmamasdan ng pagbaba ng stock market ng kumpanya ni na Salvi. Ang bawat numerong bumababa sa screen ay tila bawat luhang pumatak sa kanya noon na ngayon ay bumabalik na sa mga may akda nito. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang matinding lungkot na gumagapang sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Carter na pumatong sa kanyang balikat. Nangyayari na, Akira. Sila mismo ang sumisira sa isa't isa. Pero bakit tila mas mabigat ang loob mo ngayon? Napahilig ang ulo ni Akira sa balikat ni Carter. Ang bango ng kape at ang amoy ng luma. Ngunit malinis na libro na dala ni Carter ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Nangyayari na nga, Carter, pero bakit ang sakit pa rin? Ang sakit isipin na ang 5 taon ng buhay ko ay itinapon ko sa mga taong ganito kadesperado at karumi. Ang pangarap ko ng pamilya, lahat pala yun ay isang malaking kasinungalingan. Pinunasan ni Carter ang isang luhang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Akira gamit ang kanyang hinlalaki. Umiiyak ka dahil tao ka, Akira. May puso ka na marunong masaktan. Sila ay mga halimaw na nilamon na ng sarili nilang anino. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay ang huling bahagi ng iyong paghilom. Ang tunog ng isang malakas na buntong hininga ni Akira ay sumabay sa huni ng hangin. Alam niyang ang bukas ay ang huling araw ng pagpirma ng kontrata, ang huling patiboong na magsasara sa buhay ni na Salvi at Claudia. Nakatanggap si Carter ng isang tawag. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Akira, handa na ang warrant of arrest. Bukas, sa mismong boardroom, matatapos ang lahat. Nanlamig ang mga kamay ni Akira, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Ang bagyo ay malapit nang matapos, ngunit ang mga kidlat nito ay tila ayaw pang tumigil sa pag-alon sa kanyang isipan. May itinatago pa bang huling alas si Salvi? Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ng boardroom ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana na papalapit sa huling hantungan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay hindi nagbibigay ng init, kundi lalo lamang nagpapakita sa mga bakas ng puyat at takot sa mga mukha ni na Salvi at Claudia. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot, mahirap lang hapin, habang ang bawat isa ay naghihintay kung sino ang unang bibigay. Nakatayo si Akira sa dulo ng mesa. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang handang magmando sa kanyang hukbo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para kay Salvi, ay ngayon ay kasing lamig na ng yelo sa Antarctica. Inilabas ni Salvi ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapag ito sa harap ni Akira. Ang tunog ng papel na humahampas sa mahogany na mesa ay tila isang pagsuko. Hindi ko magagawa ang investment na ito kung kasama ang babaeng yan. Ang biglang sigaw ni Salvi habang itinuturo si Claudia ng may matinding pandidiri. Akira, nalaman ko ang lahat. Si Claudia ang nagnanakaw sa kumpanya natin. Siya ang gumamit ng pangalan mo para sa mga illegal na transaksyon. Narito ang lahat ng ebidensya. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng kanyang panlilinlang. Isang matinis at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Claudia. Tumayo siya at marahas na hinablot ang sarili niyang folder mula sa kanyang bag. Ang kapal ng mukha mo, Salvi. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. Akira, narito ang mga papeles ng tax evasion na ikaw mismo ang nag-utos sa akin na gawin para lang mabili mo ang mga luho mo. Ipinagawa niya sa akin ang lahat ng dumi habang ikaw ay abala sa pagluluto para sa kanya. Ang palitan ng sumbatan ng dalawa ay tila isang madilim na palabas na pinapanood ni Akira ng may malamig na katahimikan. Dahan-dahang itinaas ni Akira ang kanyang kamay at sa isang kumpas niya, ang malaking screen sa likuran niya ay biglang bumukas. Doon ay lumabas ang video
ng lihim na pag-uusap ni na Claudia at Akira sa cafe kung saan inilalaglag ni Claudia si Salvi. Pagkatapos, lumabas din ang mga dokumentong nagpapatunay na si Salvi ay matagal nang nagpaplano na itakas ang lahat ng pera ng kumpanya patungo sa isang offshore account. Iiwan si Claudia na walang kahit isang kusing. Ang tunog ng dahan-dahang pagpalakpak ni Akira ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat palakpak ay tila isang sampal sa katotohanan. Napakagandang palabas, ang malamig na sabi ni Akira. Ang 2 taong nagsabing mas matimbang ang kanilang pag-ibig kaysa sa aking katapatan. Ngayon, ay nagkakainan na parang mga gutom na aso sa harap ng isang pirasong buto. Bumukas ang malaking pintong kahoy at pumasok si Carter. Kasunod ang 4 na lalaking nakauniporme ng pulis. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig ay tila tunog ng hatol na hindi na mababawi. Hawak ni Carter ang ilang piraso ng papel na may selyo ng korte. Mr. Salvi, Miss Claudia, narito ang warrant of arrest para sa inyong dalawa. Ang madiing pahayag ni Carter. Kasong multiple fraud, grand embezzlement, at ang pinakamabigat sa lahat, attempted murder laban kay Aurora Mendoza. May sapat kaming testigo na nagpapatunay na sinadya mong itulak ang iyong asawa sa hagdan, Salvi, na naging sanhi ng pagkamatay ng inyong anak. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Salvi. Bigla siyang lumuhod sa harap ni Akira. Pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ng dalaga. Akira, mahal, huwag mong gawin ito. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso. Mahal pa rin kita. Kailangan natin ng isa pang pagkakataon. Pamilya tayo, Akira. Dahan-dahang iniatras ni Akira ang kanyang paa. Tila ba ang hawak ni Salvi ay isang nakamamatay na dumi. Tinitigan niya ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo nang may halong awa at matinding pagkamuhi. Ang lalaking minahal ko ay namatay na noong gabing itinulak mo ako sa hagdanan. Ang nasa harap ko ngayon ay isang estrangherong nabubulok na ang kaluluwa. Hindi katarungan ang hinihingi mo, Salvi. Ang hinihingi mo ay awa, at ang awang iyon ay ibinaon ko na kasabay ng aking anak. Habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis si Claudia, nagpumiglas ang babae at nagsisigaw ng mga malulutong na mura. Ang kanyang mukha ay hindi na makilala dahil sa galit at takot. Inabot ni Akira sa kanya ang isang lumang panyo, ang parehong panyong ipinampunas ni Claudia sa mukha ni Akira noon habang tinatawanan siya nito. Punasan mo ang luha mo, Claudia. Masyado nang madumi ang mukha mo para sa isang bilanggo. Nang mailabas na ang dalawa, ang katahimikan sa boardroom ay naging tila isang mabigat na kumot. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ibaba ng gusali. Ang tunog ng pagkakagulo ng mga reporter at ang mga flash ng kamera na naghihintay sa paglabas ng mga kriminal. Naiwang nakatayo si Akira sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay sa wakas ay nakaramdam ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ngunit sa labas, ang gulo ay tila nagsisimula pa lamang. Isang gwardiya ang mabilis na pumasok, ang muka ay puno ng kaba. Ma'am, may problema po sa labas. Si Salvi ayaw niyang pumasok sa sasakyan ng pulis. Ang bawat sirenang lumalayo ay tila isang tinig na nagpapaalam sa mga taon ng aking pagdurusa. Ngunit sa bawat katahimikang naiwan, ramdam ko ang bigat ng mga alaala na hindi basta-basta mabubura ng isang warrant of arrest. Sa labas ng gusali ng Mendoza Group, ang gulo ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na hapon. Nakita ni Akira mula sa bintana ang pagtulak ng mga pulis kay Salvi at Claudia sa loob ng magkahiwalay na sasakyan. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na naglalantad sa kanilang kahihiyan sa buong mundo. Wala na ang kanilang mga mamahaling gamit. Wala na ang kanilang kapangyarihan. Ang mga bank account na dati ay puno ng pera ay isa-isa nang ipina-freeze ng korte. Sa isang kisap mata, ang mga taong nag-akalang sila ang hari at reyna ng panlilinlang
ay naging mga bilanggo ng sarili nilang kasakiman. Habang nangyayari ang pag-aresto, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang mas masakit na karma ang nagaganap. Sa harap ng mansyon na dati ay tinitirhan ni Akira, kasama si Salvi, nakatayo ang ilang kinatawan ng bangko at mga sheriff. Ang tunog ng pagpapalit ng mga kandado at ang pagkakabit ng karatula ng foreclosed ay tila bawat hampas ng martilyo sa pagkatao ni Doña Conchita. Inilabas ng mga trabahador ang mga gamit ng matanda sa kalsada. Nakaupo si Doña Conchita sa tabi ng kanyang mga maleta. Mahigpit na hawak ang kanyang Biblia, habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanya ay ngayon ay nagbubulungan lamang sa malayo. Ang tunog ng kanilang mga tsismis ay tila mga bubuyog na nanunuya sa kanyang pagbagsak. Walang lumapit upang tumulong, walang nag-alok ng matutuluyan. Ang ugaling mapagmataas at mapanlait ni Conchita ay bumalik sa kanya sa paraang pinakamasakit. Ang ganap na pag-iisa sa gitna ng karamihan. Bumalik si Akira sa mansyon ng mga Mendoza. Ang pagod sa kanyang katawan ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang dibdib ay hindi na mabigat. Umupo siya sa malambot na sofa sa veranda. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa gitna ng katahimikan, isang puting paru-paro ang biglang lumipad papasok sa bintana. Marahan itong dumapo sa kanyang balikat bago muling lumipad paikot sa kanya. Napangiti si Akira, ang kanyang mga mata ay naging basa ng luha. Naniniwala siya sa kaibuturan ng kanyang puso na iyon ang kanyang anak. Nagpaparamdam na sa wakas ay maaari na siyang magpahinga, natapos na ang laban. Lumapit sina Victoria at Roberto sa kanya. Naramdaman ni Akira ang init ng mga kamay ng kanyang ina na humahaplos sa kanyang buhok at ang matatag na tapik ng kanyang ama sa kanyang balikat. Tapos na ang bagyo, Aurora. Nandito na kami. Hindi ka na muling mag-iisa. Ang mahinahong sabi ni Victoria. Ang bawat salita ng kanyang mga magulang ay tila mga gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Hinanap ni Akira si Carter sa loob ng mansyon upang magpasalamat, ngunit hindi niya ito makita. Nagtungo siya sa maliit na lamesa sa kanyang kwarto kung saan madalas magtrabaho ang lalaki. Doon, nakita niya ang isang puting sobre na may nakasulat na kanyang pangalan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay bumilis habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sulat. Akira, nakita na kita sa rurok na nararapat para sa iyo. Nahanap mo na ang iyong pamilya, ang iyong dangal, at ang iyong hustisya. Sa tingin ko, tapos na ang misyon ko bilang iyong tagapagtanggol. Hindi bagay ang isang tulad ko sa mundo ng mga reyna. Aalis ako papuntang Amerika ngayong gabi upang magsimula ng bagong buhay. Huwag kang mag-alala. Masaya ako dahil alam kong ligtas ka na. Ang tunog ng pagbagsak ng sulat sa sahig ay sumabay sa mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan ni Akira palabas ng mansyon. Hindi niya hahayaang matapos ang gabi nang hindi niya nasasabi ang totoo. Hindi niya hahayaang muling mawala ang lalaking naging tanging liwanag niya nung ang buong mundo ay nasa dilim. Ang bawat milya na binabaybay ng aking sasakyan ay tila isang karera laban sa tadhana na ayaw kong muling mawala sa akin. Ano ang silbi ng lahat ng yaman at kapangyarihang ito kung ang tanging lalaking tumanggap sa akin nung ako ay basura pa lamang ay dahan-dahan nang lumilipad palayo. Ang malakas na ugong ng makina ng sasakyan ni Akira ay tila sumasabay sa mabilis at kabanatibok ng kanyang puso habang tinatahak ang daan patungo sa paliparan. Ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na lumalampas sa kanyang bintana ay nagmumukhang mga guhit ng liwanag na walang kahulugan. Mahigpit ang kanyang hawak sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay tila baon na sa balat nito dahil sa takot. Hindi niya alintana ang mga luha na muling bumabasa sa kanyang pisngi. Hindi na ito mga luha ng pait, kundi mga luha ng matinding pangamba
na baka huli na ang lahat. Pagdating sa airport, ang ingay ng karamihan at ang tunog ng mga anunsyo sa speaker ay tila isang malaking gulo sa pandinig ni Akira. Hindi na niya inisip ang kanyang estado bilang isang Mendoza. Tumakbo siya sa gitna ng maraming tao, humihingi ng paumanhin sa bawat mababangga, habang ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa pamilyar na likod ni Carter. Ang bawat lalaking nakasuot ng polo na dadaan ay tila nagpapatalon sa kanyang dibdib, ngunit bawat maling mukha ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang pag-asa. Sa dulo ng departure gate, nakita niya ang isang lalaking nakatayo ng mag-isa, nakatingin sa kanyang pasaporte ng may malalim na lungkot. Si Carter. Ang kanyang mga balikat ay tila may dalang bigat na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng ginto. "Carter!" Ang sigaw ni Akira. Ang kanyang boses ay tila bumasag sa maingay na paligid. Napatigil ang lalaki at dahan-dahang lumingon. Ang gulat sa mga mata ni Carter ay mabilis na napalitan ng isang emosyong hindi maipaliwanag, isang halong saya at pagsisisi. Lumapit si Akira nang nanginginig ang mga binti. Wala nang mga salitang kailangan pang ipaliwanag ng mahaba. "Bakit? Bakit mo ako iiwan pagkatapos ng lahat? Akala ko ba, akala ko ba ay magkasama nating bubuuin ang lahat?" "Akira, isa ka ng Mendoza." Ang mahinang sagot ni Carter, ang kanyang boses ay nanginginig din. "Ang isang tulad ko ay hindi bagay sa palasyong kinalalagyan mo ngayon. Isa lang akong abogadong galing sa hirap. Natatakot ako na balang araw, ma-realize mo na pabigat lang ako sa bagong buhay mo." Isang golden moment ang nangyari sa gitna ng mataong paliparan. Dahan-dahang hinawakan ni Akira ang mga kamay ni Carter. Ang kanyang maliliit na daliri ay pumasok sa pagitan ng mga daliri ng lalaki. Mahigpit itong pinagsalikop. Sa isang pagkakataon, ang lahat ng gulo sa paligid ay tila naglaho. "Huwag kang maging tanga, Carter. Hindi ko kailangan ng isang reyna o ng isang palasyo. Ang kailangan ko ay tahanan. At ikaw ang tahanan ko mula pa noong nasa ampunan tayo. Kung aalis ka, parang muli mo na ring itinapon ang puso ko sa ulan." Binitawan ni Carter ang kanyang maleta. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila simbolo ng pagbitaw niya sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Akira at idinikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Nararamdaman nila ang mainit na hininga ng isa't isa, ang bango ng pag-asa na muling nabuhay. Walang halik, walang mabulaklak na salita. Tanging ang katahimikan ng dalawang kaluluwang sa wakas ay nahanap na ang kanilang kapayapaan. "Hinding-hindi na ako aalis, Akira. Pangako." Ang bulong ni Carter habang niyayakap siya ng napakahigpit. Habang magkayakap ang dalawa, ang tunog ng mga eroplanong lumilipad sa itaas ay tila naging isang malayang himig ng bagong simula. Ngunit sa di kalayuan, sa isang madilim na sulok ng kalsada, isang huling anino ng nakaraan ang tila nanonood. Ang kampana ng simbahan sa malayo ay nagsimulang tumunog. Isang tunog na nagbabadya ng isang pag-iisang dibdib na kailanman ay hindi na magigiba. Ang lahat ba ay tunay na tapos na? O ito pa lamang ang tunay na simula ng kanilang paglalakbay patungo sa liwanag? Ang bawat pagpindot ng aking mga daliri sa malambot na masa ng tinapay ay tila isang masahe sa aking sariling kaluluwa. Dahan-dahang inaalis ang mga pilat ng kahapon at pinapalitan ito ng tamis ng kasalukuyan. Sa loob ng kusina ng lumang ampunan na bahay kalinga, ang amoy ng bagong lutong pandesal ay humahalimuyak, dala ang init na tila yumayakap sa buong gusali. Nakasuot si Akira ng simpleng apron, ang kanyang mukha ay bahagyang may bahid ng harina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng ligaya na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas ng mga Mendoza. Sa tabi niya, si Carter ay abala sa pag-aayos ng mga tray. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat at suporta. Ang tunog ng pagkakis-kis ng mga tray sa ibabaw ng lamesang kahoy
At ang tawanan ng mga batang ulila sa labas ay tila isang magandang simponya ng kapayapaan. Sobra-sobra ang ginagawa mong tulong dito, Akira. Siguradong busog na busog ang mga bata. Ang sabi ni Carter habang pinupunasan ng pawis sa noo ng dalaga gamit ang kanyang sariling panyo. Ang kanyang haplos ay kasing gaan ng isang balahibo puno ng respeto at paghanga. Ipinakita ni Carter na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kontrol o sa laki ng bahay, kundi sa kalayaang ibinibigay mo sa taong mahal mo upang maging kung sino talaga siya. Bago matapos ang hapon, nagpa siyang dumaan si Akira sa selda kung nasaan ang mga taong minsang sumira sa kanyang mundo. Hindi siya pumasok sa loob. Nanatili lamang siya sa likod ng makapal na salamin. Nakita niya si Salvi na ngayon ay payat na at gusot-gusot ang suot na kulay kahel na uniforme, nakikipag-away pa rin kay Claudia sa loob ng kanilang limitadong mundo. Ang tunog ng kanilang mga sigawan ay hindi na naririnig ni Akira, tanging ang anyo na lamang ng kanilang pagdurusa ang nakikita niya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Walang galit, walang puot. Tanging matinding awa na lamang ang naramdaman niya para sa mga taong nilamon ng sariling anino. Pagkatapos ay tumalikod siya at tuluyang lumakad palayo, hindi na muling lilingon pa sa madilim na bahaging iyon ng kanyang buhay. Sa paglubog ng araw, naglakad sina Akira at Carter patungo sa ilalim ng malaking puno ng nara sa likod ng ampunan, ang lugar kung saan sila madalas magtago noong mga bata pa sila. Ang hangin ay malamig at sariwa, dala ang amoy ng mga bulaklak sa paligid. Dahan-dahang lumuhod si Carter sa harap ni Akira. Hindi siya naglabas ng singsing na may malaking brilyante. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na singsing na gawa sa inukit na kahoy, ang kahoy mula sa puno, kung saan sila unang nagkakilala. Akira, hindi ko maibibigay sa iyo ang buong mundo dahil nasa iyo na yun bilang isang Mendoza. Ang simula ni Carter, ang kanyang boses, ay tila isang panata na nakaukit sa hangin. Pero maibibigay ko sa iyo ang isang pusong kailanman ay hindi ka sasaktan, isang kamay na hinding-hindi ka bibitawan, at isang tahanan na puno ng katapatan. Tatanggapin mo ba ang simpleng singsing na ito bilang tanda ng aking walang hanggang pag-ibig? Umiyak si Akira, ngunit ang bawat luhang pumatak ay mga luha ng lubos na kagalakan. Tumango siya at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. Isang golden moment ang naganap ng hawakan ni Carter ang braso ni Akira na may peklat pa mula sa aksidente noon. Dahan-dahan niyang hinalikan ang bawat peklat, tila ba pinaparamdam sa dalaga na ang bawat sugat ay patunay ng kanyang katapangan at hindi ng kanyang kahihiyan. Ang mga peklat na ito ay mga medalya ng iyong tagumpay, Akira. Mahal na mahal kita. Ang mahigpit na yakap ni Akira kay Carter ay tila isang pagsasara ng lahat ng pinto ng kalungkutan. Sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag, ang dalawang kaluluwang dati ay ligaw, ay sa wakas, ay nahanap na ang kanilang daan pauwi. Ang tunog ng kampana mula sa malapit na kapilya ay tila isang basbas. Naghuhudyat na ang liwanag sa bukang liwayway ay tuluyan ng sumapit. Sa gitna ng bango ng mga sariwang sampagita at ang dahan-dahang pag-ihip ng preskong hangin sa loob ng maliit na kapilya, nakatayo si Akira, ngayon ay ganap na Aurora Mendoza, suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa pinong pinukpok. Walang malaking handaan, walang nakasisilaw na mga hiyas. Tanging ang mga ngangiti ng kanyang mga magulang at ang kislap sa mga mata ng mga bata mula sa ampunan ang nagsilbing palamuti sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ang tunog ng marahang pagtugtog ng gitara ay tila isang banayad na daloy ng tubig na naglilinis sa huling bakas ng alikabok ng kanyang nakaraan. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Carter sa harap ng altar, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Ang bawat pangako na kanilang binigkas ay hindi lamang mga salita, kundi mga panata
na nakaukit sa bawat hirap na kanilang pinagdaanan. Sa bawat paghawak ni Carter sa kanyang kamay, ramdam ni Akira ang katotohanang hindi na siya muling mangangailangan ng kalasag dahil ang pag-ibig na narito ay sapat na upang maging kanyang tahanan. Lumipas ang mga buwan at ang buhay ni Akira ay naging tila isang tahimik na sapa pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan na malayo sa ingay ng lungsod, nakaupo si Akira habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang lumalaking tiyan. Ang bawat sipa ng sanggol sa loob ay tila isang munting mensahe ng pag-asa, isang bagong buhay na bunga ng katapatan at hindi ng kasinungalingan. Sa tabi niya, si Carter ay abala sa pagbabasa, ngunit hindi nito nakakalimutang abutin ang kamay ng asawa upang hagkan ito ng may matinding paggalang. Sa puntong ito, madalas tanungin ni Akira ang sarili, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang malalim na pag-unawa. Hindi niya pinatawad sina Salvi at Claudia dahil sa kanilang mga ginawa, kundi hinayaan na niya ang batas at ang langit ang maging timbangan ng kanilang mga kasalanan. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapatawad niya sa sarili, ang pagpapalaya sa kanyang pagkatao mula sa tanikala ng pagiging martir. Pinili niyang iwanan ang mga ito sa dilim ng bilangguan habang siya ay naglalakad patungo sa liwanag. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaang yon ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng isang pusong alam ang sariling halaga. Ang bawat haplos ni Carter at ang bawat ngiti ng kanyang mga magulang ay mga paalala na ang kapayapaan ay matatagpuan sa piling ng mga taong marunong rumespeto sa iyong kaluluwa. Ang aral ng kanyang kwento ay mananatiling isang pamana para sa bawat babaeng nakikinig. Ang tunay na lakas ay wala sa walang hanggang pagtitiis sa maling tao. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang bilangguan na pumapatay sa iyong dangal. Ang pag-ibig ay hindi dapat masakit at ang sakripisyo ay may hangganan. Ang bawat babae ay may karapatang bumitaw, bumangon, at muling itayo ang kanyang sarili mula sa abo ng pagtataksil. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid, isinandal ni Akira ang kanyang ulo sa balikat ni Carter. Ang tunog ng kanilang sabay na paghinga ay ang huling himig ng isang mahabang kabanata. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa mabilis na paraan, ngunit ang karma ay laging nakahanap ng daan. At sa huli, ang pag-ibig na totoo, tapat, at may respeto ang siyang tanging mananatiling nagniningning sa gitna ng anumang kadiliman. Ito ang huling pahina ng kanyang pagdurusa at ang unang kabanata ng kanyang walang hanggang ligaya.